Sorry, na-miss kita eh. Nang magising ako ng umagang iyon na wala ka sa tabi ko, iyak ako ng iyak. Gusto ko nang magpakamatay, kaya isa mawala ka ng tuluyan sa akin at mapakasal ako sa lalaking hindi ko gusto. Pero naisip ko, bakit ko gagawin iyon? Mahal mo ako, naramdaman ko yun. Narinig ko sa mga labi mo ang mga katagang malaon ko nang hinihintay. Tumingala siya rito at hinuli ang mga mata nito. Kaya naisip ko, kailangan kong ipaglaban ang pag-ibig na yun. Avery. Kaya ko lang nasabi yun ay dahil nahihibang na ako sa pinahinto ng daliri niya ang anumang pagkakailang gagawin niya. You don't have to say anything para lang makapagkaila pa. I know everything. Nabasa ko ang diary mo. Isang maliit na talaan ang dinukot niya sa bulsa ng kanyang jacket na suot. Avery, hindi mo dapat binasa yan. Napuno ng galit ang kislap ng mga mata ni Luke na agawin sa kanyang maliit na talaan. Bakit mo yon ginawa? Sa kapagigil na hinawakan siya sa magkabilang balikat at inalayo sa katawan nito. I'm sorry, Luke, pero wala na kasi akong maisip na ibang paraan para malaman kung nasaan ka. Napayak na lang siya nang maramdaman ang sumusulak na galit nito. Tamit, galit na binitawan siya nito at litong nagpalakad-lakad sa kabuuan ng sala. How dare you to do that? You invade my privacy. Mga lihim iyon ng pagkatao ko na walang dapat makaalam maliban sa akin. Mga lihim ng pagkatao ni siyang dahilan kaya ayaw mong magmahal ng gusto. Kahit pa nagsusumigaw sa puso mo ang pag-ibig sa akin, ganun ba? Oo, ganun nga. So nakita mo na, nabasa na kung anong klaseng tao ako, kung gaano ako kaduwag. Hindi mo pa ba naiisip na hindi ako ang lalaking para sa'yo? Dahil duwag nga ako, hindi kita kayang ipaglaban. Dahil ang pagkatao ko mismo, hindi ko nagawang ipaglaban noon. Kaya ngayon ka nagbalik dito para ipaglaban ang pagkatao mo, para bawiin ang datang sa'yo, para patayin ang taong may utang sa'yo, hindi ba? Natigilan si Luke. Oo, balak kong patayin si Zacarias. Nabasa mo naman ang balak kong gawin sa kanya, hindi ba? Itatali ko siya sa loob ng kuweba, babalatan ang buhay, saka aasinan ko ang buo niyang katawan. Iyan ang mga banta niya sa akin noon kapag tinatakot niya ako. Takot na takot ako noon. Akala mo ba? Bahagyang nanginig ang tinig ni Luke. Pero bago iyon, ilulublob ko muna siya sa tubig. Lulunurin, ipapadama ko sa kanya kung gaano ako naghirap noon kapag pinarurusahan niya ako ng walang laban kahit wala akong kasalanan. Gusto kong maramdaman niya kung gaano kasakit. Nagsimulang pumatak ang ilang butil na luha sa mga mata ng binata. Napakurap si Avery, kasabay niya ng pagpatak din ng luha sa kanyang mga mata. Nabasa niya sa diary ni Luke ang mga pangyayaring iyon at kung noon ay umiyak siya sa awa sa batang nagdanas ng ganong klaseng parusa, ngayon ay iniiyakan niya ang lalaking minamahal dahil nadarama niya na bilanggo pa rin ito ng kahapon hanggang ngayon. Luke, hindi mo yun kailangang gawin. Nagsimula siyang humakbang palapit dito. At bakit hindi? Alam mo ba kung paano ako nagdusa mula ng bata pa ako? Alam mo ba kung gaano kasakit ang mga ginawa niya sa akin? Sa bawat gabing nagigising ako sa hapdi ng mga sugat ko, gusto kong umiyak, sumigaw, humingi ng tulong sa mama ko, pero hindi ko magawa. Dahil alam ko, kapag narinig ako ni Zacarias, mas iba yung hirap ang daranasin ko. Hanggang tumakas ako, nagpunta sa lungsod na hindi ko alam kung anong klaseng lugar. Pero minsan pa, nakaranas ako ng kalupitan doon. Pero okay lang, mas malupit si Zacarias dahil sa lungsod, nakaya ko nang lumaban. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. May dala akong ginto, may gagamit akong panlaban. Pero nahirapan pa rin ako. Hindi ilang beses nangarib ang buhay ko dahil sa dala kong kayamanan. Mabuti na lang, nakatagpo ko ang mga magulang ni Henry. Mga taong walang pag-iimbot sa puso. Sila ang kumupkup sa akin. Ang tumulong na walang hinihinging kapalit, kundi ang pagmamahal. Pero kahit na umayos ang buhay ko sa lungsod, kasama ko pa rin gabi-gabi ang mga bangungot ng kahapon, ang mukha ni Zacarias, ang mga kalupitan niya. Kaya ngayon sabihin mo sa akin, paano ako makakapagsimula gayong alam ko na may isang halimaw na nabubuhay sa bahaging ito ng mundo, na anumang oras ay maaari ninyang saktan ang pamilya ko. Napalunok si Avery. Oo, nabasa na niya sa diary ni Luke ang mga pangyayari iyon. At siya mismo ay napupuot kay Zacarias dahil sa pagpapahirap nito sa kanyang minamahal.
Pero may Diyos na may karapatan lang na magparusa sa mga nagkasala. Nulas sa mga labi niya nang makalapit na rito at masuyong ikulong sa mga palad niya ang mukha nito. Oo, alam ko may Diyos. May takot pa rin ako sa kanya. Alam ko ang tama at mali. Pero ang mga kagaya ni Zacarias, baka hindi siya makayang parusahan ng Diyos. Look, kapag ginawa mo iyon, paano ako pag nahuli ka? Gusto mo bang makasal ako sa ibang lalaki? Paano kapag nagbunga ang nangyari sa atin? Ang bata, baka parusahan din ang magiging asawa ko dahil hindi niya ito anak. Avery, napakurap ang binata. Gusto mo bang maranasan ko ang dinanas ng mga mong kalupitan mula sa lalaking hindi naman talaga nagmamahal? Pababayaan mo bang magdusa rin ako? Mahal mo ako, hindi ba? Mahal na mahal. Nabasa ko ang lahat ng damdamin mo mula nang una pa lang tayong magkasalubong sa pinto ng convenience store na yun. Sinadya mo akong sundan at nagpatanaw ka para habulin kita dahil hindi mo alam kung paano ako i-approach. Nabasa ko rin kung paano kumakabang dibdib mo habang kumakain tayo sa turo-turong iyon at lihim mo akong pinagmamasdan. Tingmak na sa luha ang mga mata ng dalaga at nabasa ko kung paano lumukso ang puso ko nang tanggapin mo ang pananakot ko na hindi mo na ako makikita kapag hindi ka pumayag na maging tayo. Pagpapatuloy ni Luke sa iba pang sasabihin niya. Napangiti siya kahit umiiyak. Yeah, it's so cute. Alam mo ba kung paano ako kinilig nang mabasa ko na kung amayo ako, saka ka lang mangungulit na maging tayo? Ikaw ba, nambablab ka lang pala. Pero okay lang. Noon pa man, natakot na ako mawala ka. Kaya kahit mali, tinanggap ko ang alok mo. Napahikbi siya. Avery, masuyong humaplos sa pisngi niya ang palad nito. Look, maraming legal na paraan para makakabawi ka kay Zacarias. Maraming paraan para makaganti. Hindi mo kailangang ilagay sa kamay mo ang batas. Takot na takot ako nang mabasa ko ang balak mo. Ayokong maging kriminal ka. Kaya kahit hindi ko alam kung saan ka hahanapin, sumunod ako rito. Sasayangin mo bang pagkakataon na maging maligaya tayo sa piling ng isa't isa? Hindi nakakibo si Luke. Look, I miss you. The way you kiss me. Bagya siyang tumingkayad at umabot ng halik sa mga labi nito. The way we made love that it night until midnight. The way you cursed me at kung paano mo ko sinamba. Please let's do it again, ha? Make me a complete woman again in your arms. Tuluyan na siyang yumakap dito habang magkahinang ang mga labi nila. Sa umpisa lang hindi kumilos si Luke. Sa huli naging mapusok na rin ito. Sumilang nananabik na halik na kanyang mga labi. Humigpit ang yakap na para bang gusto na siyang ipasok sa katawan nito. Hindi siya tumutol. Ginagadi niya ang ipinadarama nitong pananabik. Sa iglap lang, isa-isa lang nahubad ang mga sablot nila sa katawan hanggang saluhin ng malambot na kama ang magkayakap nilang katawan. Avery, I miss you. And I love you. God, I don't want to lose you anymore. I love you. Paulit-ulit na sinasambit na Luke habang nagkakaisa ang mga katawan nilang magkahulma. Habang nagsisimula ng maging marahas ang pagkilos nito sa ibabaw niya na para bang hindi aabutan. I love you too. I'll be yours forever. Ganting usal ni Avery habang ginagagan niya ang maras na paggalaw ng katawan nito. Ungol ni Luke nang maramdaman ito ang masuyong haplos sa pisngi. Pagkaway nagmulat ang mga mata ang binata. Avery, good morning sweetheart. Malambing na wika niya. Sorry nagising kita. Pero naiinip na kasi ako eh. Gusto kong makitang nakadilat ka. Lumamlam ang mga mata niya. Napangiti si Luke. Talaga? At bakit na nga gusto mo akong makitang nakadilat ha? Masuyong tanong nito. Kasi umaga na. So, pumulupot ang mga braso nito sa bewang niya. Nagugutom na ako. Hindi pa ako naghahaponan kagabi nang dumating ako ah. Ha? Biglang bumukas ang pag-aalala sa mukha nito. Bakit hindi mo sinabi agad? Sana'y nakapaghanda ako ng, it's okay, ngayong gising ka na, busog na ako. Napangiting muli ang binata. Talaga, talaga. Saka hinila niyang kumot na tumataring sa katawan nila upang malantad ang mga hubad nilang katawan. Avery, don't you like to do it again ha? Tuluyan niyang dinaganan ang hubad na katawan sa ibabaw nito. Avery, napahingal si Luke pero kusang yumupos ang mga braso sa kanyang bewang. Napangiti siya. Nagdiriw ang kanyang kalooban dahil nararamdaman niya na hindi pa man ay pinagkakanulo na ito ng sariling kahandaan. Anyway, kung ayaw mo ako na lang ha. Then she sat on his lap.
Avery, ano ka ba? It's okay. Pag-aaralan ko. Malambing niyang usal habang nakatitig sa mga mata nito. Ang namimilya niyang mga mata. Nagsimula siyang kumilos sa ibabaw nito. Oh, Avery, you don't have to do that. Pero nakapikit ang mga tang napahawak ito sa kanyang bewang. No, I should do this. Nagpatuloy siya sa marahang paggalaw, pagbabata sa katawan. This way, may padaram ako sa iyo kung ano pa ang mga kaya kong gawin para mapaligaya ka. Oh, Avery. Napasinghap na lang si Luke sa kahinayaan siya sa kanyang kapusukan. Kalaw na naging maras na rin ang pagsalubong ng katawan nito sa katawan niya, habang ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang baywang upang patuloy siyang igiya sa mas marahas na paggalaw. Hanggang sa huli, nakamit nila kapwa ang nais makantan. Humihingal siyang napasubsob sa malapad nitong dibdib. Nakapikit ang mga mata, habang sa mga labi ay nakapagkit ang hindi maalis-alis ng ngiti. I love you, Avery. You made me complete again. Ikaw ang pumuno sa hungkag kong pagkatao. At tama ka, hindi ko pwedeng ipagpalit ang kaligayahan sa piling mo sa paghihiganti kay Zacarias. May batas at tao at ang Diyos. Bahala na sila kay Zacarias. Kahigpit ng yakap nito sa kanya habang masuyong hinahaplos ang mahaba niyang muhok. Nasiyahan siya sa narinig. Pagkaway tuluyang ipinikit ang mga mata upang matulog at magpahinga. Nagising si Avery na nakabihis na si Luke. Ganoon na lang ang kabang nadarama niya. Luke, saan ka pupunta? Akala ko ba hindi ka na? Napabunghitong hiningang naupo sa gilid ng kama ang binata. Wala akong gagawing masama. Tumawag ang kaibigan kong si Henry. Inambush daw ang kotse ni Sison sa lungsod. Kailangan kong lumas para alamin ang kalagayan niya. Sasama ako. No, just stay here. Gusto kong pagbalik ko ay narito ka. Pero baka hindi ko napapatayan si Zacarias kung iyan ang gusto mo. Hindi ko dudungisan ng burak niyang dugo ang kamay ko. Pero may tungkulin pa rin ako sa mga kapatid ko at sa aking ina. Please try to understand. Huwag kang aalis dito. Babalik ako. Dito ang pinakaligtas na lugar para sa iyo. Para hindi ka makita ng papa mo sakaling ipinahahanap ka niya. Natigilan ang dalaga sa narinig. Totoo ba ang sinasabi mo? Mahal mo ako, hindi ba? You should trust me now. Kahit kailan. Wala akong binitiwang pangako sa iyo. Ngayon lang, pangako babalik ako ng buo at malinis ang mga kamay. Talaga, napaiyak na siya. Talaga. And let's see